Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon, ang action thriller film na, Fury. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang debt collector na nagngangalang Haifeng na pilit na sinisingil at sinasaktan ang sinumang hindi makapagbayad ng utang sa amo niya. Dati siyang miyembro ng gangster kaya may kasanayan siya sa pakikipagbasag ulo. Inintrigue niya ang mga nasingil sa kanyang malupit na amo. Hindi niya man gusto ang masamang ugali ng amo ay napilitan siyang manatili dahil wala siyang mapasukang trabaho. Pati istorya ng buhay niya ay hindi nakaligtas sa mga tsismosa sa paligid. Ayon sa mga marites ay single mom si Haifeng na mag-isang itinataguyod ang kanyang nag-iisang anak na babae. Samantala, ang anak niyang si Mai ay nakakaranas din ng pambubuli sa kanyang mga kaeskwela. Mabuti na lang at nakita niya ang anak nang minsang bulihin ito ng mga kaeskwela. Sa liit ng kinikita ni Haifeng ay pilit niyang pinagkakasya ang nakukuhang pera. Isang gabi ay sinugod siya ng isang lalaki dahil pinilayan niya ang kapatid nitong hindi marunong magbayad ng utang. Dahil nandun ang anak niya ay minabuti niya na lang magtago at hinintay na makaalis ang lalaki. Pinayuhan niya ang anak na maging matapang sa kabila ng takot na nararamdaman dahil walang maitutulong ang takot kapag pinairal niya ito. Kinwento ni Mai na madalas siyang nabubuli sa eskwelahan dahil ang ina niya ay isa lamang taga-singil ng utang. Nagsabi ang anak na mag-aalaga na lang siya ng isda para matulungan ang ina niya. Gayunman, sumagot si Haifeng na bilang ina ay responsable siya sa kapakanan ng kanyang anak. Nang mahalungkat ni Haifeng ang lumang litrato ng kanyang pamilya ay nagbalik sa kanyang alaala ang nakaraan. Noong panahon na nagtatrabaho siya bilang GRO ay siya lang ang kinatatakutan ng mga gangster na nanggugulo sa beer house. Di nagtagal ay nabuntis siya sa pinagtatrabahuhan niyang beer house at hindi niya alam kung sino ang ama ng pinagbubuntis niya. Simula noon ay tinakwil siya ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Balik sa kasalukuyan sa palengke, sinangla niya ang kanyang hikaw na gawa sa perlas upang makapagsimula sila ng kanyang anak ng isang palaisdaan. Maya-maya lang ay nakita ni Haifeng ang anak na inaakusahan ng pagnanakaw ng wallet. Pinabulaanan ni Mai ang bintang ng babae. Ang lahat ng tao sa paligid ay naniniwala na mandurukot ang anak niya kaya gusto niyang makita ang bulsa ng anak. Dahil sa kawalan ng tiwala ng ina niya sa kanya ay tumakbo si Mai palayo. Biglang may lumitaw na isang lasing na nagsabing nalaglag niya ang wallet at nagmagandang loob lang ang bata kaya pinulot ito. Napahiya ang lahat sa maling paratang nila sa bata. Samantalang si Haifeng naman ay nakonsensya dahil hindi siya naniwala sa kanyang anak. Agad niyang hinanap ang anak sa paligid. Wala siyang kamalay-malay na kinikidnap na pala ng mga sindikato ang kanyang anak. Ilang saglit pa ay nakita niya ang anak na nagpupumiglas sa mga sindikato. Ililigtas niya ang anak ngunit hinarang at inatake siya ng mga kasabwat ng sindikato. Dahil may kasanayan siya sa martial arts ay nilabanan niya ang lahat ng mga miyembro ng sindikato na gustong pigilan siya. Patuloy niyang hinabol ang mga gangster na sinakay ang kanyang anak sa isang bangka. Gayunpaman, nasaktan lang siya nang subukan niyang sumakay sa bangka. Sa huli ay nakalayo ang bangka sakay ang kanyang anak. Di siya nawala ng pag-asa at ginamit ang motor na hindi sa kanya. May kalsada sa tabi ng kahabaan ng ilog kaya patuloy niyang nasundan ang mga kidnapper. Nang marating niya ang dulo ng kalsada ay napilitan siyang daanan ang masusukal na lugar. Nagawang makalayo ng mga kidnapper ng habulin at atakihin siya ng lalaking nakalaban niya sa palengke. Muli ay hindi umubra sa kanya ang maton na lalaki. Patuloy niyang ipinagtanong-tanong sa paligid kung may nakita silang dalawang lalaki na may kasamang batang babae. Di nagtagal ay nakita niya ang kidnapper at anak niya na nakasakay sa van na papaalis. Nagtanong siya sa mga tindera kung saan posibleng papunta ang mga sasakyan doon. Sinabi ng taga doon na kadalasan ay patungong Saigon ang mga sasakyan na naroon. Hinarang niya ang mga sasakyan hanggang sa nakatsyempo siya ng truck na magde-deliver sa Saigon. Hindi pumayag ang driver na iangkas siya ngunit hinayaan na lang siya nang magpumilit siyang sumakay sa likuran. Makalipas ng mahabang biyahe ay narating niya ang Saigon. Sinubukan niyang humingi ng tulong mula sa dating kasamahan na miyembro din ng gang, ngunit tumanggi ito sa takot na madamay sa gulo. Nagsabi ang dating kasama na may iba ng sindikato ang namamayagpag at malakas ang koneksyon nito sa sindikato ng Cambodia at China. Pumunta si Haifeng sa police station upang iulat ang pagdukot sa kanyang anak.
Duda siya sa kakayahan ng mga investigador na mailigtas ang kanyang anak sa lalong madaling panahon kaya nag-isip siya ng ibang paraan. Nagkunwari siyang masakit ang tiyan at nanghingi ng gamot. Nang makalingat ang investigador ay tinignan niya ang kaso ng mga batang nakidnap at mga suspect sa kidnapping. Pagkatapos ay kinuha niya ang record ng mga suspect at umalis ng palihim. Hinanap niya ang kinaroroonan ng mga suspect. Una niyang nakita ang suspect na si Truck. Nagmakaawa ang ina nito na nagsabing walang kinalaman ang anak niya sa mga sindikato. Nang may tulak niya ang ina nito ay agad siyang inatake ng suspect. Nasaksak siya ng suspect sa balikat ngunit patuloy niyang nilabanan ito. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan nilang dalawa kung saan sa simula ay nakuha ni Truck ang kalamangan. Gayunpaman, nagawa ni Haifang na baligtarin ang sitwasyon at halos patayin na niya si Truck. Ngunit nilubayan niya rin ng magmakaawa ang ina nito na bigyan ng pagkakataon ang anak niyang magbago. Ibinunyag ni Truck ang lokasyon ng mga sindikato at nagbabala na baka hindi na niya abutan ng buhay ang anak. Pinuntahan ni Haifang ang hideout na sinasabi ni Truck. Unang inatake niya ang mga nagbabantay. Natuklasan niya na ginagamit ng mga kriminal ang lugar na iyon upang patakbuhin ang ilegal na kalakalan ng human organs. Nakita niya sa isang silid ang tsinelas ng kanyang anak bago ito dukutin. Nang marating niya ang silid ng Lady Boss ay nilabanan niya ang mga lalaking tauhan nito. Nagawa niyang matalo ang dalawang tauhan ng Lady Boss na si Dansoy. Nang harapin niya ang Lady Boss ay hindi siya umubra sa kasanayan at lakas nito. Patuloy siyang binigyan ng leksyon ni Dansoy. Bago siya mawalan ng malay ay narinig niya ang numero ng tren kung saan isasakay ang mga batang bihag ng sindikato. Tapos ay inutusan ng boss ang kanyang mga tauhan na itapon si Haifang sa ilog. Sa ilalim ng tubig ay bumalik sa alaala ni Haifang ang martial arts na tinuro ng kanyang ama noong bata pa siya. Bigla siyang nagkamalay at sinubukang kumawala sa nakataling kadena ngunit nabigo siya. Sa kabutihang palad ay nailigtas siya ni Detective Luong. Nang magkamalay ay natagpuan niya ang sarili sa loob ng ospital. Masakit man ang buo niyang katawan ay kailangan niyang iligtas ang anak na nasa bingit ng kamatayan. Ilang saglit pa ay dumating ang detective at sinabihan si Haifang na huwag makialam sa investigasyon ng mga pulis tungkol sa mga nawawalang bata sa paligid. Iginiit ni Haifang sa detective na kailangan niyang iligtas ang anak na babae. Ngunit nagsabi ito na wala silang nakitang mga bata sa hideout ng mga sindikato. Nang lumabas ang detective ay nagmakaawa si Haifang sa nurse na tulungan siyang makalabas ng ospital upang mailigtas niya ang nag-iisang anak. Di nagtagal ay nakipagsabwatan ng nurse sa kanya. Nagkunwari itong hostage niya para malampasan nila ang mga otoridad na nakabantay sa labas. Ginamit ng nurse ang motor niya upang tuluyan na siyang makatakas. Nagpahatid siya sa bahay ng kanyang kapatid na lalaki upang humingi ng tulong. Ngunit mababakas sa mukha ng kanyang kapatid ang galit sa kanya. Nagbalik ang alaala ng kanilang nakaraan kung saan ay tinalikuran niya ang kanyang mga magulang at mas piniling sumama sa boyfriend niyang gangster. Sinumbatan siya ng kapatid dahil hindi man lang siya nagpakita ng mamatay ang kanyang ama't ina. Sinabihan din siya ng kapatid na isa siyang masamang ina at may karapatan ang kanyang anak na si Mai na mabigyan ng isang maayos at tahimik na pamumuhay. Kahit anong pagmamakaawa ni Haifang sa kapatid ay hindi siya nito pinakinggan dahil ipinagkanulo niya ang kanyang pamilya. Siya pa ang sinisi ng kapatid kung bakit nakidnap ang kanyang anak. Nagsabi si Haifang na pinagsisihan na niya ang lahat ng kanyang mga nagawang masama. Sa huli ay wala siyang napala sa paglapit at paghingi ng tulong mula sa kapatid. Samantala, pinuntahan ng detective ang suspect na si Truck. Napag-alaman niya na kasalukuyang tinutugis ni Haifang ang mga sindikato na dumukot sa kanyang anak. Nahanap niya ito di kalayuan sa bahay ng kapatid niya. Nagsabi ang detective na 3 taon na nilang minamanmanan ang galaw ng sindikato na malawak ang operasyon sa Asia. Kinumbinsi niya si Haifang na makipagtulungan sa kanila. Pinuntahan nila ang istasyon ng tren upang hanapin kung saan isinakay ang mga batang dinukot ng sindikato. Di nagtagal ay nakita ni Haifang ang numero ng tren na nabanggit ng Lady Boss. Susugod na sana siya ngunit pinigilan siya ng detective dahil lubha itong delikado. Nagpayo ang detective na hantayin muna nila ang reinforcements. Gayunpaman ay hindi nagpapigil si Haifang dahil sa bawat minutong lumilipas ay buhay ng anak niya ang nakataya doon. Agad siyang sumakay ng tren at hinanap ang kanyang anak.
Sa sumunod na bagon ay inatake siya ng ilang kalalakihan. Sinundan siya ng detective na tumulong na rin na kulatain ang mga masasamang loob. Lakas loob siyang lumipat sa nakasaradong bagon. Nilabanan niya ang lalaking umakyat sa bubong ng tren. Humantong ang laban sa pagkakahuli sa kanya ng mga kasama nito. Di nagtagal ay nakaipon siya ng lakas at isa-isang ginulpi ang mga kalaban. Habang tinutulungan siya ng detective ay muli siyang lumipat ng bagon. Nabigla sa kanya ang lady boss na inakalang patay na siya. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng dalawa. Kasabay nito ay nagawang ihiwalay ng sindikato ang bagon ng mga pasahero sa bagon kung nasaan nakasakay ang mga dinukot na bata. Patuloy ang laban ng dalawang babae na may kasanayan sa martial arts. Una man siyang bumagsak sa laban, dahil sa katatagan, lakas ng loob at tiwala sa sarili na itinuro ng kanyang ama ay nagawa niyang bumangon at muling nilabanan ang lady boss. Di nagtagal ay natalo niya ang leader ng sindikato at tuluyan ng pinatay ito. Sa wakas ay muling nakita ni Haifeng ang anak kasama ang iba pang mga dinukot na bata. Humingi siya ng sorry sa anak na inakala niyang nagnakaw. Sa sumunod na istasyon ay nag-aabang na ang mga masasamang loob na maglilipat sa mga bata sa ibang sasakyan. Hinanda ni Haifeng ang sarili sa mga tauhan ng sindikato. Agad niyang na-neutralize ang lalaking sumampa sa tren kaya naalerto ang lahat. Isa-isa niyang nilabanan ang lahat ng tauhan na nag-aabang sa dulong terminal hanggang sa mabaril siya ng isang lalaking kalbo. Nang tutuluyan na siya ng lalaking kalbo ay naunahan ito ng detective. Kasabay ang pagdating ng reinforcements, nirescue nila ang lahat ng bata at sinigurado na ligtas ang paligid. Dinala si Haifeng sa ospital at nakaligtas. Nandoon ang kanyang kapatid na napatawad na siya. Ipinangako ni Haifeng sa anak na tuturuan niya siya ng martial arts upang maipagtanggol niya ang sarili. Binanggit niya sa anak na kailangan niya lang tiisin ang sakit at huwag susuko.